Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Diplomatic Corps na sa kabila ng mga hamong kinahaharap ng Pilipinas ay nananatiling matibay ang ekonomiya ng bansa. Pinasalamatan naman ng punong ehekutibo ang Diplomatic Corps sa pagsuporta nito sa mga programa ng pamahalaan. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ekonomiya ng Pilipinas sa harap ng Diplomatic Corps sa kabila ng mga hamong kinaharap ng bansa. Sa kanyang talumpati sa Vadonor sa Malacanang, ibinida ni Pangulong Marcos ang matibay na pundasyon ng ekonomiya ng Pilipinas matapos maitala noong 2023 ang pinakamataas na GNI per capita na $4,335. Ibig sabihin, ang bawat Pilipino ay may bahagi ng kita ng bansa na katumbas ng 241,165 pesos. Kumpiyansa ang punong ehekutibo na maabot ng Pilipinas ngayong taon ang kita kada taon na itinakda ng World Bank para sa pagiging upper middle income country. Sa ilalim kasi ng administrasyon ni Pangulong Marcos, pinararami ang pagtatayo ng mga infrastruktura, pinadadali ang pagninegosyo at pinabubuti ang kalagayan ng bansa upang makahikayat ng mga dayuhang mamumuhunan at mapalakas ang ekonomiya. Kumpiyansa naman ng Diplomatic Corps sa ekonomiya ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Apostolic Nuncio sa Pilipinas, Archbishop Charles Brown III, naging positibo ang datos sa inflation, paglago ng ekonomiya at bilang ng may trabaho na nagbibigay ng pag-asa para sa mas maliwanag na kinabukasan. This government is committed to accelerating infrastructure investments, enhancing the ease of doing business, and boosting national competitiveness. These will support businesses, attract foreign investments, and spur higher economic growth. With a long history and a credible record of multilateral diplomacy, the Philippines is in a very strong position to take on more leadership roles that seek to advocate for consequential issues in the global agenda. Kaugnay niyan, hinikayat ni Pangulong Marcos ang suporta ng Diplomatic Corps at ng kanilang mga gobyerno para sa kandidatura ng Pilipinas sa non-permanent seat ng United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Iginiit ni Pangulong Marcos ang mayamang karanasan ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan, pagbuo ng pagkakaisa at pagtuklas sa mga bagong paraan ng kooperasyon na salamin ng higit 60 taong kontribusyon ng bansa sa UN peacekeeping operations. I take this opportunity anew to convey to your respective governments our earnest request for your support to our UNSC bid. And we hope for your support when the time comes, when we are indeed sitting as a member of the Security Council. Sa huli, pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Diplomatic Corps para sa kanilang patuloy na suporta sa mga programa ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.